Purihin ng Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat. Isang mapagpalang gabi po sa inyo mga kapatid. Miyerkules na naman po, midweek service na naman po natin. Tunay nga po na laging may panawagan po ang ating Panginoon. Sa panahon po natin pinagdadaanan, tunay nga na napakabuti po ng ating Panginoon. Hindi siya magkukulang sa lahat ng ating pangangailangan, lalong-lalo na po sa mga salita po mga kapatid. At alam ko, naniniwala ako, excited ka na muli na makinig ng kanyang mga salita at mapagpala po tayo muli sa kanyang mga salita. Kung naalala po ninyo, nung ako po yung nag-share sa inyo na nakaraang midweek service, katiyakan sa panig ng Diyos. Kapatid, kumusta ka? Tiyak ba na nasa panig ka na ng Diyos? So, paano natin matitiyak na ikaw ay nasa panig ka ng Diyos? Unang-una mga kapatid, kailangan ay patutuhanan mong ikaw ay nasa panig ng Diyos. Hallelujah. So paano mo mapapatutuhanan na ikaw ay nasa panig ng Diyos? Ano ba yung ating patutuo sa buhay natin na dapat marinig ng tao? Unang-una dito mga kapatid, yung kaligtasan na meron ka. Yung biyaya at pagpapala ng Panginoon sa buhay natin. Kaya nga pag may magsasabi, sino gustong magpatutuo? Bakit kung minsan nahihiya pa? Hindi mo ba nararanasan ang biyaya at pagpapala ng Diyos sa araw-araw ng buhay mo? Binagong buhay, change life. Sa tunay na nasa iyo ang banal na Espiritu ng Diyos, mapabago talaga ang buhay mo. Change character, yung ugali mo, babaguhin din yan. At good works, paggawa ng mabuti sa kapwa, dahil noon pa man, yan ang plano ng Diyos, na ang kanyang nilikha ay gumawa ng mabuti and soul-winning disciple. Hindi nagkamali ang Diyos na ibigay sa iyo ang banal na Espiritu ng Diyos na ang nais mo, ibahagi ang mabuting balita sa lahat ng mga tao. Turuan silang sumunod sa katuruan ng ating Diyos. Pangalawa, kailangan ikaw ay may paninindigan sa panig ng Diyos. Unang-una yung araw ng pagsamba. Dapat may paninindigan ka dyan eh. Kapag darating ang araw ng linggo, dapat hindi ka nasasaklawan ng mga tao. Kahit pahadlang ang kanila, sasamba ka dahil may paninindigan ka eh. Tandaan po natin ang trabahong meron tayo ngayon mga kapatid. Sideline lamang po natin yan. Kapag tinawag ka ng Diyos sa kanyang gawain, doon ka dahil ang pagbabala ng Diyos naroroon. Huwag mong uunahin ang mga bagay-bagay dito sa sanlibutan. Dadalhin ka niyan sa paglayo sa Diyos. Sa panahon ngayon ng kahirapan, kokonti na lang ang gumagawa ng mabuti. Kahit na ang mga tao hindi gumagawa ng mabuti, sa mga tunay na miserya ng banal na Espiritu ng Diyos, magpapatuloy tayo. Pangatlo po mga kapatid, kailangan natin ang pagtatalaga sa panig ng Diyos. Hallelujah. Dahil alam mong nasa panig ka ng Diyos at ang buhay mo, itinalaga mo na sa Diyos. Dapat kasama kang nananalangin. Kung meron tayong Dawn's prayer, hindi pa rin po kami magsasawang panawagan kayo kapatid. Hindi ka talo, kapatid. Hindi ka lugi kapag ang buhay mo, itinalaga mo sa Diyos. Ang Diyos ang mag-iingat sa iyo. Ang Diyos ang magpapala sa iyo. Ang Diyos ang bahala sa iyo. Kapag inuna mo ang Diyos, susunod ang pagpapala. Dahil ang lahat ng meron dito sa mundo, ito galing sa Diyos. Sa unang tingin, para bang kawawa ka kapag ikaw ay inawalan, mga kapatid. Dahil sa pagsunod mo sa Diyos, kapatid, tandaan mo to, hindi ka mawawalan. Lahat ng meron ka galing sa Diyos. Ang hininga na meron ka galing sa Diyos. Kaya nga, wag mo nga angkinin na ang lahat ng pagpapala ay galing sa lakas mo. Nagkakamali ka, yayabang ka niya. Nakakala mo sa sarili mo, ikaw na yung Diyos. May nga pong napagpala po tayo sa panawagan ng ating Panginoon. At ngayong gabing ito, muli na naman tayong pagpapalain ng ating Diyos. Ako po'y naniniwala na lahat po tayo excited po na makinig ng mabuting balita ng ating Panginoon. Huwag po nating palalampasin ang bawat panawagan ng ating Panginoon. Tunay nga, ito po ang nagbibigay sa atin ng kagalakan, nagbibigay sa atin ng pag-asa, nagbibigay sa atin ito ng tapang at lakas ng loob upang magpatuloy na maglingkod sa ating Diyos. Sa pamilyang meron tayo, pamilya po natin ay para kay Kristo. Hallelujah! Umasa po tayo, anuman ang mga pagsubok na pinagdadaanan po natin sa panahon na ating kinalalagyan. Kapatid, sasabihin ko po sa inyo, picture eyes on Jesus. Magtiwala po tayo sa ating Panginoon at patuloy tayong manindigan sa kanyang kalooban. Gawin natin ang nais ng Panginoon, maging asin at ilaw tayo ng sanlibutan. Hallelujah! Sa tunay ng mga Kristiyano, hiningan na po natin lagi ang magpasalamat sa ating Panginoon dahil nararamdaman natin ang presensya niya, ang yakap niya, tunay nga ang pag-ibig niya ang siyang nagbibigay sa atin ng tunay na kagalakan, kapayapaan at pag-asa. So mga kapatid, ngayong gabi po ang ating pong pag-aaralan mga kapatid.
Malalabanan ba ang paggawa ng kasalanan? Nasa atin ang banal na Espiritu ng Diyos, pero naririto pa rin tayo sa mundong punong-puno ng kasalanan. Kaya nga mayroong struggle, laging may laban ng espiritual na nangyayari sa buhay natin. Kaya nga lagi natin pinahahalagahan ang salita ng Panginoon sa panahon na ito. Sa mga tunay na Kristiyano, dinadala tayo ng banal na Espiritu na makinig lagi ng mabuting balita na nagmumula sa ating Panginoon. Dahil alam nating nasa panig tayo ng Diyos, maninindigan tayo sa katotohanan. So mga kapatid, basahin po natin ang ating pong scripture reading sa gabing ito upang mapagpala po tayo ng mensahe po ng ating Panginoon. Matatagpuan po natin sa Romans chapter 7 verse 15 to 25. Hallelujah. Verse 15 po, hindi ko maunawaan ang aking sarili sapagkat hindi ko ginagawa ang gusto ko. Sa halip ang kinasusuklaman ko ang siya kong ginagawa. Ngayon, kung ginagawa ko ang hindi ko gusto, nangangahulog ang sumasang-ayon ako na mabuti nga ang kautusan. Kung gayon, hindi na ako ang may kagagawa niyon, kundi ang kasalanang nananatili sa akin. Alam kong walang mabuting bagay na nananatili sa aking katawang makalaman. Kaya kong naisin ang mabuti, ngunit hindi ko nga lamang magawa ang mabuting ninanais ko. Sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting gusto ko, ang masamang hindi ko gusto ang siya kong ginagawa. Kung ang ginagawa ko ay hindi ko nais, hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang nananatili sa akin. Ito ang natuklasan ko, kapag nais kong gumawa ng mabuti, ang masama ay malapit sa akin. Sa kaibuturan ng aking puso, ako'y nalulugod sa kautusan ng Diyos. Ngunit may ibang kapangyarihan sa mga bahagi ng aking katawan na salungat sa tuntunin ng aking isip. Ipinapaalipin ako ng kapangyarihang ito sa kasalanang nananatili sa aking katawan. Anong saklap ng aking kalagayan? Sino kaya ang magliligtas sa akin sa kalagayang ito na nagpapahamak sa akin? Wala nang iba pa, kundi ang Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Salamat sa Kanya. Ito nga ang kalagayan ko. Sa aking isip, pinaglilingkuran ko ang kautusan ng Diyos, ngunit sa aking katawang makalaman, pinaglilingkuran ko ang tuntunin ng kasalanan. Purihin po ang salita ng ating Panginoon. Tayo po'y manalangin at humingi po tayo ng gabay sa banal na Espiritu ng ating Diyos upang mapagpala tayo sa Kanyang mga salita. Sige po mga kapatid, manalangin po tayo. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa mga salita po na aming nabasa. Kami po'y lumalapit sa inyo, Panginoon, at dumadalangin. Nawa ang bawat salitang ito ay maitanim sa aming puso at mahayag ka, Panginoon, kung gaano ka kadakila sa buhay namin. Dalangin po namin na ang mga salitang ito ay magdulot sa amin ng tunay na tapang at lakas ng loob upang patuloy na maglingkod at gawin ang kalooban mo, Ama. Gamitin niyo po ako bilang daluyan ng inyong pagpapala, Panginoon, at kayo lagi ang makita at mapasalamatan, Panginoon. Mga kapatid ko na naroon sa kanilang mga tahanan, kayo po ang kumatagpo sa kanilang pangangailangang espiritual at mapagpala din po sila sa mensaheng maihahayag po sa gabing ito, Ama. Salamat po, dakilang Diyos, pag-isahin niyo po ang aming nararamdaman, Panginoon. Iisang espiritu, iisang pananampalataya ang nais namin, Panginoon, na makapatatag kami, na makapaglingkod at magawa namin ang kalooban mo, Ama. Salamat po, dakilang Diyos, ibinabalik po namin sa inyo ang pinakamataas na papurit pa sa salamat sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Tunay nga po, kung mababasa po natin, ang sumulat po nito si Apostol Pablo. Kung titingnan po natin sa panahon po natin kinalalagyan, bagamat Kristiyano na po tayo, talaga nga po nag-i-struggle tayo. May mga bagay na gustong-gusto nating maluwalhati ang Diyos sa buhay natin, pero kung minsan hindi natin magawa. Kaya nga minsan may kanta akong narinig, gusto kong bumait ngunit di ko magawa. Sa mga kapatid, may laban ng spiritual po ang nangyayari. Maging si Apostol Pablo, naranasan niya ito. So makaka-relate po tayo, gaya din po natin mga kapatid, matagal na po tayong Kristiyano, pero minsan nariyan po ang kasalanan. Bumubulong sa isipan natin. Ang tunay na mga Kristiyano, pinalaya na sa kasalanan. Subalit, tandaan po natin, hanggat nakaapak ang ating dalawang paa sa mundong ito, tunay nga po na magkakasala at magkakasala pa rin tayo. Pero salamat sa biyaya ng ating Panginoon. So, kaya ba nating labanan ang kasalanan? Hallelujah. Sa gabing ito, malalaman natin kung paano natin lalabanan ang kasalanan. Kasi napakahalaga nito dahil alam po natin kung galit ang Diyos sa kasalanan. So, ano nga ba ang kasalanan? Ang kasalanan ay nagmula kay Lucifer, ang nagrebelde sa ating Diyos, na pinaniniwalaan na pinakamaganda at pinakamakapangyarihang anghel ng Diyos. Dahil hindi siya nasiyahan sa kanyang katayuan,
ninais niyang maging higit na mataas kaysa sa Diyos, at iyon ang naging dahilan ng kanyang pagbagsak at ang pasimula ng kasalanan. Yun ang dahilan. Naalala po natin, hindi po ito basta-basta si Lucifer, mga kapatid. Siya po yung pinakamataas na anghel na naroon na nanunungkulan sa ating Diyos dahil nga sa tindi ng kanyang nararamdaman, ninais niyang maging Diyos. So mababasa po natin ang kabuuan ng pagpapaliwanag sa aklat ng Isaiah chapter 14, verse 12 to 15. Basahin nyo na lamang po mga kapatid. So, paano nga ba nakapasok ang kasalanan sa sangkatauhan? Sa Genesis chapter 3, kung mapapansin po natin, may order na, may utos na ang Diyos. Kasi ang kasalanan, yan yung paglabag ng tao sa kautusan ng Diyos. Noon pa lamang, nilabag nila Adan at Eva. Kaya nga dito pumasok ang kasalanan. Maliwanag po sa sinasabi sa Roman chapter 5, verse 12, ang kasalanan ay pumasok sa sanglibutan sa pamamagitan ng isang tao. At ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil ang lahat ay nagkasala. Maliwanag po mga kapatid. Tandaan po natin, Roman chapter 3 verse 23, walang matuwid kahit isa sa harapan ng Panginoon. Alam po natin na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Hindi lamang pong kamatayan physical yan, maging kamatayang spiritual po. May dalawang nature o kalikasang taglay ang tao. Dahil nga sa kasalanan, una, ang spiritual nature, ito yung kalikasan ng tao na ang gusto lagi ay sumunod sa kalooban na ng Diyos. Dalawang klase po yan na makikita natin sa ating pagkatao. No? Yung ikalawa, yung sinful nature. Ito naman yung minanang makasalanang kalikasan ng tao. Kaya ang gusto nito lagi ay palayo sa kalooban ng Diyos. Yan po yung nakalulungkot yung makasalanang nature natin. Dahil nga yan sa kasalanan na namanan natin kila Adan at Eva, kaya yun yung nagiging kalagayan natin mga kapatid. Napakahirap ng labanan ngayon. Kung mauunawaan natin yung kaligtasan na meron tayo, kaya nga sabi ko nga, ang mensahe ngayon sa gabing ito, para na lamang ito sa mga Kristiyano. Kaya nga, pansinin natin, Kristiyano na tayo, pero nagsasuffer pa rin tayo sa mga kasalanan. Dahil ang sabi dito sa Roman chapter 8 verse 6 to 8, ang pagsunod sa hilig ng laman ay naghahatid sa kamatayan. Ngunit ang pagsunod sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. Hallelujah! Makikita natin. Verse 7, kaya nga kapag sinusunod ng tao ang mga hilig ng laman, siya'y nagiging kaaway ng Diyos sapagkat hindi niya sinusunod ang batas ng Diyos at talaga namang hindi niya kayang sundin ito. At ang nabubuhay ayon sa hiling ng laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Hallelujah! Ganun po katindi ang kalagayan ng kasalanan. Kapag tayo'y makalaman na pamumuhay, hindi natin malulugod ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sapagkat ang Diyos natin ay Diyos na banal. Hallelujah! Tunay po yan mga kapatid. Ayon sa nabasa natin kanina kay Apostol Pablo, ang tanging susi lamang upang malabanan natin ang kasalanan sa pamamagitan lamang po ni Jesus. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu ng Diyos. Kaya nga tandaan po natin ito lagi, 2 Corinthians chapter 5 verse 17, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Hallelujah! Yung identity mo ngayon, identity na ni Kristo. Hallelujah! Isa ng bagong nilalang. Kaya nga kapag binago ka ng Panginoon, kaya na nating labanan ng kasalanan na umaalipin sa atin. Tandaan po natin sa Roman chapter 6 verse 18, sabi dati daw tayo alipin ng kasalanan, ngunit ngayon alipin na tayo ng katwiran ng Diyos, ng ating Panginoong Hesukristo. Ang kasalanan na meron tayo, dinala ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Ang layunin nito para palayain tayo sa kasalanan. Kaya nga meron tayong repent and recognize that Jesus alone is our Savior. Believe that His death on the cross is the only way to save us and receive the free gift of salvation through faith. Tandaan natin ito lagi mga kapatid, at pwede nating ibahagi ito sa lahat ng ating mga kapatid o lahat ng mga hindi pa mananampalataya. Dahil ikaw naranasan mo, naligtas ka na, hindi ka papayag na hindi rin sila makaranas ng gayang nararanasan mo kapatid. Ang banal na Espiritu na meron ka ngayon, yan ang dahilan kung bakit meron tayong sigasig sa paglilingkod sa ating Panginoon. Ang ating pong memory verse sa gabing ito, Santiago chapter 4 verse 7. Kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos, labanan ninyo ang dyablo at lalayuan kayo nito. Hallelujah! Kapag po tayo ay nagpapasakop sa kapangyarihan ng Diyos, wala pong magagawa ang dyablong ito mga kapatid. Alam naman niyang talunan na siya eh.
Kaya nga kung minsan, kung ipinapatong natin ang ating paa sa kasalanan, nagkakaroon ulit siya para balikan kanya. Oo, nagkakamali tayo paminsan-minsan. Kaya nga kapag narinig na ninyo ang panawagan na mula sa ating Panginoon, huwag ninyong patitigasin ang inyong puso dahil delikado yung ganyang kalagayan. Nasa atin ang banal na Espiritu ng Diyos. Kaya nga, alam natin, lagi tayong may conviction. Sa araw ng pagsamba, sa araw ng mga gawain, alam nating naririyan. Sa araw ng pananalangin, downwards prayer, may conviction. Dahil nasa iyo ang banal na Espiritu ng Diyos, napahalagan mo ang bawat gawain na tumatakbo sa ating local church. Hindi lamang po sa ating iglesia, maging sa ating mga trabaho, dapat mahayag si Kristo. Dahil yung identity na mayroon ka, identity ng ating Panginoong Hesukristo, nakakahiya kung hindi makita si Kristo sa buhay mo at masabi mo Kristiyano ka. Kapatid, dapat hindi tayo nakikiayon sa takbo ng sanlibutan. Paano natin lalabanan ang kasalanan? Ito ba yung sa pamamagitan ng ating lakas? Ito ba yung sa pamamagitan ng ating kayamanan? Ito ba yung sa ating katanyagan sa mundong ito? Kapatid, nagkakamali ka kung yan ang iniisip mo dahil iba ang labanan dito sa kasalanan. Hindi mo makakaya, magiging alipin ka sa kasalanan kung hindi mo malalaman ang susi kung paano lalabanan ng kasalanan. Number 1 po na dapat nating tatandaan, manatili sa panig ni Kristo. Sa huling kapanahunan po, lalabas ang mga bulaang propeta. Isishare nila na hindi si Kristo ang tunay na Diyos. Tao lamang siya. Tandaan po natin, si Kristo ay 100% God, 100% human. Ililin lang ka sa huling kapanahunan, kaya nga napakagandang paalala nito eh. Kasalanan din niya kung lalayo ka at hindi mo kikilalanin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo. Matagal nang maraming nangangaral ng salita ng Diyos. Gaano ba ang impact sa atin sa panahon na ating kinalalagyan? Sa mga tunay na Kristiyano na nagsasabing Kristiyano, sumusunod at nananatili kay Kristo. Dapat makita sa atin yung tatak ng pagiging tunay na Kristiyano. Yung Kristo na kasama natin sa buhay natin. Dahil alam naman po natin, kapag walang Kristo, walang pagbabago sa buhay ng tao. Maliwanag po sa sinasabi dito sa John chapter 15 verse 4 to 5, manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako nga ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Kailangan nakakonect tayo kay Kristo. Kailangan siya yung pinaka-source ng lakas na meron tayo. Ang buhay na meron tayo nanggaling sa ating Panginoong Hesukristo. Nasa Kanya ang lahat ng pangangailangan natin. Sa panahon ngayon, kapatid, kapag wala kang Kristo sa buhay mo, siguradong aburidong-aburido ka o kaya wala kang kapayapaan. Mag-aalala ka, lalo na pataas na ng pataas ang mga bilihin. Nagmamahalan na ang mga bilihin, pero tandaan mo yung mahal na mahal tayo ni Kristo. Hindi niya tayo pababayaan. Manatili po tayo sa Kanya dahil siya lamang po ang nakakaunawa sa panahon po na ating kinalalagyan. Romans chapter 8 verse 3, ginawa na ng Diyos ang hindi kayang gawin ng kautusan. Dahil sa likas na kahinaan ng tao, isinugo niya ang kanyang sariling anak sa anyo ng taong makasalanan upang pawiin ang kasalanan. Sa gayon, hinatulan na niya ang kasalanang umaalipin sa tao. Hindi na tayo alipin ng kasalanan. Hinango ka na ng Diyos mula sa pagkakaalipin ng kasalanan at ngayon binigyan ka niya ng bagong identity, ang katwiran na ng Diyos. Kaya nga ang dyablo, ang kaaway, talaga nga namang nanginginig sa'yo, natatakot sa'yo. Kaya nga kapatid, ang buhay na meron tayo ay buhay na para kay Kristo. Hindi natin katatakutan ng kamatayan. Oo, kahit may mga pagsubok tayong dinaraanan, manatili lamang kay Kristo. Siya lamang ang pag-asa ng lahat ng mga tao. Huwag kang kung kani-kanino pumupunta, manalangin, lumapit kay Kristo. Siya lagi ang maging laman ng puso at isipan natin. Ang mga salita at pangako ng Diyos ang higit nating kailangan. So, pangalawa mga kapatid, paano natin lalabanan ng kasalanan? Manampalataya sa magagawa ni Kristo. Hallelujah. Hindi sa magagawa mo, hindi sa magagawa ng gobyerno, hindi sa magagawa ng sino mong kinikilala mong tao, kay Kristo. O napatunayan niya na yan doon sa krus ng Kalbaryo.
Nung ibigay niya ang kanyang buhay para sa iyo, para sa akin, ano pang alalahanin na hindi niya kayang ibigay para sa iyo, para sa akin? Ipagkatiwala po natin ang buhay po natin sa Kanya. Sabi nga, pumanatag ka at ang Diyos ang makikipaglaban para sa atin. Kailangan natin nakapanatagan sa panahon na ito, kapatid. Kapag wala kang kapanatagan, maliliko ka talaga, mawawala ka sa focus sa paglilingkod sa ating Panginoon. Manampalataya po tayo na siya lamang po makagagawa ng mga bagay, na mga imposible. Hebrews chapter 11 verse 6, kung hindi tayo sumasampalataya sa Diyos, hindi natin siya mabibigyan ng kaluguran. Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumasampalatayang may Diyos na nagbibigay ng gantimpala sa mga nananalig sa Kanya. Hallelujah! Kaanuman ang mangyari, tandaan po natin na ang buhay natin dito temporary lang. May higit na buhay tayong pinaghahandaan. Ang pinaghahandaan natin buhay ay yung makapiling natin ng ating Panginoong Hesukristo. Huwag kang panghinaan ng loob sa mga panahon na ito. Pahalagahan po natin yung ministry na meron tayo na ipinagagawa ng ating Panginoon. Ibahagi ang mabuting balita, gumawa ng mabuti sa kapwa, tumulong sa kapwa, at mahayag si Kristo sa buhay po natin, mga kapatid. Sabi dito sa 1 John chapter 5 verse 4 to 5, sapagkat napagtagumpayan na ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan, at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Hallelujah! Sino ang nagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sino mang sumasampalataya na si Jesus ang anak ng Diyos. Hallelujah! Mga kapatid, tunay po na kapag tayo ay sumasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo na nag-iisang anak ng Diyos, tunay nga po na magtatagumpay tayo dahil napagtagumpayan niya na po ang mundong ito at tayo po ang nag-benefit sa katagumpayan na mayroon siya. Ibinigay niya sa atin yan, mga kapatid. Kaya nga po sa mga tunay na sinelyuhan ng banal na Espiritu ng Diyos, hindi po talaga mapipigil sa paglilingkod sa ating Panginoon. Gagawin po natin kung ano man ang nais. Nariyan ang kanyang mga salita, kaya hindi tayo maliligaw, hindi tayo mawawala ng pag-asa dahil may mga pangako ang ating Panginoon. Paano natin lalabanan ang kasalanan? Pangatlo, magpasakop sa kapangyarihan ni Kristo. Hallelujah! Huwag kung kani-kaninong kapangyarihan. Minsan may mga gumagawa ng mga fraternity para lang masabi na matatag sila. Pero mali po yun. Dapat magpasakop po tayo sa kapangyarihan ni Kristo. Ano man itinatag ng tao sa mundong ito, hindi mo pwedeng mapanghawakan yan. Huwag kang magpapasakop dyan na sinasabi mo matatag ito, dito ako. Hindi po masama na magpasakop po tayo sa gobyernong meron tayo, mga kapatid. Dahil yan inilagay rin naman ng Diyos. Pero kapag ang gobyerno lumiliko na sa kalooban ng Panginoon, siguro sa mga tunay na Kristiyano at nasa iyo ang banal na Espiritu ng Diyos, hindi ka makikiayon. Gaya nila Shadrach, Meshach, Abednego, nakita natin dahil mali ang hari, nanindigan sila kung ano yung tama, kung ano ang sinasabi ng Diyos. Tayo po ngayon nasasakop na sa kapangyarihan ni Kristo. Tayo po ngayon ay napabilang na sa kaharian ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya hindi na dapat tayo nangangamba, hindi na dapat tayo natatakot. Ang security na meron ka, hindi lamang po dito panlupa, maging panlangit po ang security na meron ka. Dahil ganong kadakila ang ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Kung naiintindihan mo yan, mga kapatid, hindi ka parang lulugulugo o nalulungkot ka sa paglilingkod sa Panginoon. Naroon lagi ang kagalakan mo. 1 Peter chapter 5 verse 6, kaya nga pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. Hallelujah! Mga kapatid, oo, meron tayong pagtitiis para manindigan lang sa katotohanan, pero napakasarap nito. Ang sabi niya nga, sa takdang panahon daw, dadakilain tayo ng ating Panginoon. Kaya pala sa Revelation chapter 21, papawiin ko ang inyong mga luha. Hallelujah! Mga kapatid, excited ka na ba na makaharap ang ating Panginoon? Dapat lagi tayong maging handa dahil anytime darating ang ating Diyos. Pero sa mga tunay na mananampalataya, kailanman ay hindi maso-surprise sa pagdating na ating Panginoon. Kasi consistent ang communication natin sa ating Panginoon. Tuloy-tuloy po siya nagpapahayag dahil nasa atin ang banal na Espiritu ng Diyos na nagbibigay sa atin ng ningas, nagbibigay sa atin ng liwanag upang patuloy na magpasakop sa kalooban ng ating Diyos. Santiago chapter 4 verse 7, ito yung ating memory verse kanina, kaya nga pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos. Labanan ninyo ang dyablo at lalayuan kayo nito. Kaya nating labanan ang kasalanan. Kaya nating labanan ang dyablo kung tayo po ay nagpapasakop sa kapangyarihan ng ating Diyos. Ibig sabihin ng pagpapasakop sa kapangyarihan ng Diyos, tandaan po natin ito, yung MSS natin sa RICH program, make Jesus your only Lord,
Submit your will to His will. Surrender your all to Him. Ang lahat ng pagkatao mo, ipasakop mo na sa Panginoon. Ano man ang meron ka ngayon, may mga bagay ka man, ipasakop mo sa Panginoon. Ipagamit mo sa Panginoon. Kayamanan na meron ka, ipasakop mo sa Panginoon. Lahat ng meron ka ngayon, dahil naiunawaan mo na ang kaligtasan na meron ka, ipasakop mo na sa Panginoon. Paano natin lalabanan ang kasalanan? Pang-apat, matyagang manalangin kay Kristo. Hallelujah! Bakit matyagang manalangin? Kailangan po talaga matyaga tayong nananalangin sa ating Panginoon eh. Dapat nakikipag-usap tayo lagi. Nagpapakumbaba po tayo sa harapan ng ating Diyos. Alam natin na hindi natin magagawa ang mga bagay-bagay kung wala ang tulong at lakas ng Diyos sa buhay natin. May mga bagay tayo na hindi natin kaya. May mga bagay na talagang ang Diyos lamang ang makagagawa ng mga imposible. Kaya nga, matyaga tayong manalangin kay Kristo. Kumusta po ang ating Dawnwatch Prayer? Sabi ko sa inyo, hindi ko kayo lulubayan, mga kapatid. Patuloy ko kayong paalalahanan kasi napakahalaga ng panalangin. Dapat sama-sama po tayong mananalangin sa ating Panginoon. Kasama po yan na ibinigay ng gawain ng Diyos. Kahit mababasa po natin sa Acts chapter 2, ang mga mananampalataya noon, sama-sama silang nananalangin. Dawnwatch Prayer po natin every Saturday, 6 a.m. to 6:30. Pwede po kayong pumunta, samahan niyo po kami. So paano ba tayo magbibenepisyo sa pananalangin? Napakagandang tanong po. Una, natututo tayo magpakumbaba dahil nga sa likas na kalagayan natin, hindi natin magagawa ang mga bagay-bagay dahil may limitasyon tayo. Natututo tayo magpakumbaba sa harapan ng ating Panginoon. Ikalawa, lumalago ang relasyon mo sa Diyos. Pag may consistent na communication ka sa Panginoon, maliwanag na maliwanag siya sa buhay mo. Nakahayag siya lagi sa buhay mo na hindi ka magdidesisyon, na hindi siya kasama sa buhay mo. Lagi kang lalapit sa Kanya. Kaya nga, sa isang taong mapanalanginin, talaga nga naman makikita mo yung paglago ng kanyang pananampalataya. Yung ikatlo, nakakapawi ito ng alalahanin. Nagkakaroon ka na ng kapayapaan. Hallelujah! Kung tayo po ay lalapit sa Panginoon at naibigay mo na sa paanan ng Diyos ang lahat ng ngayong mga alalahanin, mapapayapa ka na. Alam mong hindi ka pababayaan ng Diyos at nauunawaan mo sa tuwing nananalangin tayo para tayo nakikipag-usap sa ating Ama, at pagkatapos mong manalangin, nare-refresh ka na. Lord, salamat. Tunay nga na ikaw ang Diyos na dumidinig ng aming panalangin. Walang imposible sa ating Diyos. Tandaan po natin, ang plano ng Diyos ay hindi natin plano. Kung ano man ang mangyari sa ating mga panalangin, yun po ay nais ng Diyos sa buhay po natin. Ang mahalaga, matuto tayong manalangin at makipag-usap lagi sa Panginoon. Sa mga balak o plano o layunin natin, isangguni natin sa ating Diyos na makapangyarihan. Dahil siyang may hawak ng buhay natin. Mahirap na pong magkamali, mga kapatid. Naalala niyo po yung sa Matthew chapter 26, yung nanalangin ng ating Panginoon dahil malapit na ang kanyang pagpanaw sa mundo, ano? Dahil ito yung nasa Gethsemane siya, no? Matthew chapter 26 verse 41. Sabi ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang mga apostol, magbantay kayo, manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu ay nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Ang ating espiritu kailanman ay hindi natutulog. Lagi po siyang nakahanda. Pero yung flesh natin, lalo na Dawnwatch Prayer, madaling araw, gustong-gusto niyan matulog. Ayaw niyan ihakbang papunta sa Dawnwatch Prayer. Hello, kaway-kaway po tayo dyan, mga kapatid. Tandaan po natin, mga kapatid, napakasarap makita bilang kami pong mga pastor na makita namin yung mga kapatiran nagpapahalaga sa pananalangin. Lalo kaming sisipag sa paglilingkod kapag nakita namin na nagkakaisa ang mga kapatiran. Nakikita namin yung paglago ng bawat kapatiran. Pinahahalagahan na nila ang pananalangin. Kapatid, hindi po ako titigil dahil kapangyarihan natin, pribilehiyo po natin na tayo malayong nakalalapit sa Panginoon. Kaya nga lagi ko kayong paalalahanan bago maging huli ang lahat, mga kapatid, samahan niyo po kami sa Dawnwatch Prayer. Gaya ng naalala po natin, nirebuke niya ang kanyang mga apostoles. Kahit isang oras lang, pagbigyan niyo naman ako, samahan ninyo ako sa pananalangin, sabi ng Panginoon sa kanyang mga apostoles. So, mga kapatid, gayon din po sa panahon natin kinalalagyan. Ang Espiritu po ng Diyos ay willing na willing po talaga siya. Ngunit ang flesh na meron tayo, yan nga yung meron tayo. Naalala natin sinful nature sa kanyang spiritual nature na meron tayo. Talaga nga pong naglalaban yan. Kasi nga, hindi pa naman nag-glorify yung body natin. Kaya merong labanan. Kailangan mo lang magdesisyon. Piliin mo yung laging mapalapit sa ating Diyos. Colossians chapter 4 verse 2, maging matyaga kayo sa pananalangin. Laging handa at nagpapasalamat sa Diyos. Hallelujah. Tunay po yan, mga kapatid. Sa ating pong pananalangin, wala tayong
ating bukang bibig, laging magpasalamat sa Diyos. Salamat, Panginoon, sa mga taong binago mo, dininig mo ang taong matagal na naming pinapanalangin. Tunay po mga kapatid, laging pasasalamat sa Diyos ang lumalabas sa ating mga bibig kung tayo po ay nananalangin sa ating Diyos. Dahil alam nating may katiyakan kapag tayo nananalangin sa Panginoon, andun yung pananampalataya natin na didinggin ng Diyos ang ating panalangin ayon sa napakagandang plano niya. Hallelujah! Purihin po ang ating Diyos. Paano natin lalabanan ang kasalanan? Panglima po, magbabad sa salita ng Diyos. Hallelujah! Napakahalaga po ng salita ng Diyos sa buhay po natin mga kapatid. Sa tuwing may fellowship po, may salita ng Diyos na ihahayag. Kaya nga sa tuwing nahahayag ang mabuting balita sa buhay natin, sa personal na pangangailangan natin, sa personal na mga pagsubok natin, hindi ba kumukonek ang salita ng Diyos sa buhay natin? Nariyan ang banal na Espiritu ng Diyos, gagabayan ka niyan. Kaya kailangan mo lamang minsan mga kapatid, pumunta po tayo sa mga bawat gawain ng Diyos kung saan nahahayag ang mabuting balita. Araw ng pananambahan, pupunta ka, pipiliin mo yan dahil Kristiyano ka Alam mo yan, dinidikta yan sa'yo ng banal na Espiritu ng Diyos na kailangan mong pumunta sa mga mananampalataya, na kailangan mo sumamba. Ang problema, huwag mong patitigasin ang puso mo kapatid. Delikado po ang kalagayan mo. Kapag nilalabanan mo ang ningas ng banal na Espiritu sa buhay mo, may consequence yan, mas mahirap yan, mas masakit yan. Kapag napalo tayo ng Diyos, tandaan po natin ito, pumunta po tayo. Meron naman tayong kakayanan na para pumunta sa ating mga iglesia at naka-fellowship natin ang ating mga kapatid sa pananampalataya. Kapag ang isang tao punong-puno ng salita ng Diyos, walang magagawa ang kaaway sa buhay po natin. Bakit natin kailangan bumabad sa salita ng Diyos? Dito tayo kumukuha ng gabay. Hallelujah! Gabay po natin ang salita ng Diyos upang tayo makapamuhay na nakalulugod sa harapan ng Panginoon. Sa mga awit chapter 119 verse 105, salita mo'y isang tanglaw sa akin ay pumapatnubay. Sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. Yan ang salita ng Diyos sa buhay po natin. Dito natin malalaman kung ano ang kalugod-lugod at kasuklam-suklam sa Diyos. Diba? Sa salita ng Diyos. Dito rin nagmumula ang instruction ng Panginoon kung ano ang nais niya at ipagawa sa atin. Dito rin nakatala ang iba't ibang pangako ng ating Diyos. Kung wala kang pangako sa buhay mo, wala kang pangako ng Diyos, tayo kasi mga tao, mas gusto nating hawakan ng pangako ng tao. Kaya madalas nabibigo tayo, nalulungkot tayo. Mas maganda hawakan natin yung pangako ng Diyos dahil ang pangako ng Diyos hindi lamang panlupa, maging panlangit, pwede mong panghawakan. Dito rin natin makikilala kung gaano kadakila at kamakapangyarihan ang ating Diyos. Omnipotent God, omniscient God, omnipresent God, siya yung Diyos na dapat nating kailangan. Sa buhay na meron tayo, siya dapat ang laging bida sa buhay natin. Si Kristo ang nakikita sa buhay natin. So dapat nagbababad tayo sa salita ng Diyos. Na-exercise yung ating muscle memory. Nagme-memorize po tayo ng mga salita ng Diyos. So ano ba itong muscle memory? Ito yung nagiging bunga ng paulit-ulit na pag-iisip natin at katagalan ay nagiging madali na lamang sa ating maalala ang isang bagay. Hallelujah! Yung madalas po tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, ang salita ng Diyos maitatanim sa isip, sa puso natin. Katulad ni Joshua, isang paalala po yan ng ating Panginoon. Kaya nga kung malakas ang ating muscle memory, makakatulong din ito para mapalakas natin ang ating spiritual na kalagayan. Hallelujah! Mga kapatid, nilikha tayo ng Diyos na kagilagilalas, kamangha-mangha, kahanga-hanga. Kumpletong-kumpleto. Talaga nga makikita natin kung gaano kadakila ang Diyos sa buhay natin. Isang paalala ng Diyos kay Joshua, Joshua chapter 1 verse 8, huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Pansinin po natin ang kwento ni Joshua, puro tagumpay. Dahil nga, iniingatan niya lagi ang kautusan o ang salita ng Diyos. Araw at gabi, binabulay-bulay niya ang salita ng Diyos. Ganon din po tayo mga kapatid. From Old Testament hanggang New Testament, napakapalad natin kay Joshua. Wala, Old Testament pa lang yun. Tayo, Old Testament hanggang New Testament, nariyan na ang salita ng Diyos. Ang tanong ko kapatid, gaano ba natin binababadan ang salitang iyan?
Walang magagawa ang kaaway kapag ang isang Kristiyano mayroong baong pangako at salita ng Diyos sa puso at sa isip at isinasagawa ang salita ng Panginoon. Maalala po natin sa Matthew chapter 4 verse 4, nung tuksuin siya ni Satanas, ano ang ginamit ng ating Panginoong Jesucristo? Hindi ba't salita ng Diyos? Ang sabi dito, ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, ang tao'y hindi lamang sa tinapay nabubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Hallelujah! Imagine po natin kung wala ang salita ng Diyos sa panahon natin kinalalagyan, saan tayo huhugot ng lakas? Mga kapatid, isa po yan sa mga dahilan kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Hindi niya pa po kinukuha ang kanyang mga salita sa atin. Nananatili sa puso, sa isip natin, at ang mga pangako niya pinangahawakan natin. Sabi nga sa Hebrews chapter 4 verse 12, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak. Nasa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibaturan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan, buto at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng tao. Hallelujah! Kapag pala ang salita ng Diyos na itanim sa puso at isip natin, nauunawaan natin ang kalagayan ng bawat tao. Nadidiscern natin ang pangangailangan nila dahil ang Espiritu ng Diyos ay nasa sa atin. Ang Diyos na po ang siyang nagpatuloy na nagpapalago sa ating pananampalataya. Kung marami kang salita na binabaon sa buhay-buhay po natin, nakababad po tayo sa salita ng Panginoon, tunay nga po na ito po'y sandata natin laban kay Satanas. Sandata natin laban sa kasalanan, kaya't magtatagumpay tayo dahil sa salitang ibinigay sa atin ng Panginoon. Mga Awit chapter 1 verse 2 and 3, sa halip kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh, binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Katulad niyang punong kahoy sa tabi ng isang batisan, laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya'y nagtatagumpay. Hallelujah! Kapag po pala tayo ay nakababad sa salita ng Diyos, tunay nga po na nananariwa tayo sa buhay na meron tayo. Kaya nga doon sa John chapter 15 verse 7, kung kayo ay nananatili sa akin at ang mga salita ko ay nananatili sa inyo, hingin ninyo ang nais ninyo at ito'y ipagkakaloob ko sa inyo. Ang salita ng Diyos ay hindi lilipas kailanman. Hallelujah! Mananatili magpakailanman. Ang salitang yan, kapatid, huwag mong baliwalain dahil darating ang panahon, kung binabaliwala mo ang salitang yan, yan ang huhusga sa iyo pagdating ng panahon. Kaya pahalagahan po natin mga kapatid, ang bawat salita na naririnig natin sa panahon po na ating kinalalagyan. Nariyan ang kalaban, nariyan ang kasalanan, patuloy na parang bumubulong-bulong sa isipan natin. Kung mapapansin natin minsan, ang atake ng kaaway, bakit pinalulungkot ka niya minsan? Kasi nga minsan siguro stagnant ka, kumbaga wala kang ginagawa. Sa panahon na nag-iisa ka, aatakihin ka ng kaaway, palulungkutin ka niya. Ano ang huhugot mong salita para labanan ang diablong iyan? Kapatid, tandaan mo, higit na mahalaga ang salita ng Diyos sa panahon po na ating kinalalagyan. Pahalagahan po natin ang bawat gawain. Meron tayo diyang Kingsman Fellowship. Hallelujah! May mga katatayan. Dapat ang mga katatayan lumalago yan. Dapat dumadami ang mga tatay sa gawain ito. Pahalagahan po natin. Iakbang po natin ang ating mga paa patungo sa fellowship na ito dahil alam natin na papatatag tayo sa pangako ng ating Diyos dahil mayroong salita na nahahayag. Mga kapatid, tandaan po natin dahil doon sa ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo, ikaw at ako ay pinalaya na sa pagkakaalipin ng kasalanan. Kung meron ka mang gustong i-share sa Facebook dyan, yung kaligtasan na ginawa ng Diyos sa buhay mo, yan ang magandang malaman ng mga tao dyan sa Facebook. Sa akin pong pagtatapos mga kapatid, Ephesians chapter 1 verse 13 to 14. Hallelujah! Ito yung dahilan kung bakit tayo magtatagumpay. Hallelujah! Sabi dito, kayo man ay naging bayan ng Diyos matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan. Ang magandang balita na nagdulot ng kaligtasan. Hallelujah! Sumampalataya kayo kay Kristo, kaya't ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo na ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Hallelujah! Ang Espiritu ang katibayan na makakamit natin ang mga pangako ng Diyos para sa atin hanggang sa makamtan natin ang lubos na kaligtasan. Purihin
natin ang kanyang kaluwalhatian. Hallelujah! Salamat sa magandang balita na nakarating sa atin at naunawaan natin ang ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo para sa iyo, para sa akin. To ang tanging gagawin po natin, ibinigay niya ang banal na Espiritu niya upang sumunod tayo sa kalooban ng Diyos. Ano man ang mga ginagawa natin ay bunga yan ng banal na Espiritu ng Diyos sa buhay natin. Hindi tayo ang nagyayabang, hindi tayo ang itataas sa buhay natin. Huwag tayong humingi ng papuri ng mga tao. Pag sumikapan lamang natin, ang buhay po natin ay maipaglingkod natin sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Huwag tayong makiayon sa takbo ng sanlibutan ito. Nasa iyo ang banal na Espiritu ng Diyos, katibayan na ikaw ay sinelyuhan ng kaligtasan. At ito yung nagpapatunay na ikaw ay maliligtas. At darating ang panahon, si Kristo ay babalik at muli natin siyang makakapiling. Ang Espiritu ang katibayan na makakamit natin ang pangako ng Diyos. Hallelujah! Huwag nating kakaligtaan kung ano ang pinagagawa sa atin ng Panginoon. Dapat ang buhay na meron tayo, kung ikaw nagsasabing Kristiyano ka ngayon, ang buhay na meron ka ay para na lamang kay Kristo. Nawa mga kapatid, napagpala po tayo sa isang napakagandang panawagan na naman ng ating Panginoon. Kapatid, pumanatag ka at ang Diyos ang makikipaglaban para sa atin. Mga kapatid, isang napakagandang paalaala muli sa gabing ito. At nawa, patuloy tayong maglingkod, gawin natin kung ano ang nais ng Panginoon at patuloy nating pakinggan ang tinig ng banal na Espiritu sa buhay natin. Huwag po tayong lalayo, huwag po tayong pupunta sa kaliwa o sa kanan, magpatuloy po tayo. Ituon po natin ang ating paningin kay Kristo at patuloy na maglingkod sa ating Diyos. Isang napakalaking pribilehiyo po nang tayo po'y gamitin ng Diyos sa kanyang gawain. So mga kapatid, naway napagpala po tayo sa isang napakagandang panawagan na naman ng ating Panginoon. Sumainyo nawa ang kagalakan, kapayapaan at pag-asa. At patuloy po nating ipahayag sa pangalan po ng ating Panginoong Hesukristo, may kagalingan. Sa pangalan po ng ating Panginoong Hesukristo, may buhay na walang hanggan. God bless and God first. May gawa ng lahat ng mabuti.
pa